Isa ang bansang Singapore sa mga pangarap na destinasyon ng ilang Pinoy. Hindi lang para pasyalan, kundi para makahanap din ng trabaho. Maliban sa mataas na sahod, maganda rin daw kasi ang pagtrato sa mga OFW doon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Higit 200,000 ang mga Pinoy dito sa Singapore. Karamihan sa kanila ang mga professionals at nasa household services. Kumustahin natin yung kalagayan nila dito. Isa sa mga OFW na nakilala natin sa Singapore si Ate Jenny. 20 anyos pa lang siya nang unang makipagsapalaran bilang domestic helper. Sa ilang dekada niyang pagtatrabaho, nakakapagbahagi na rin siya ng kanyang mga karanasan. Sikat na nga rin siyang content creator sa mga kababayan natin sa Singapore. Pampagood vibe sa mga ibinabahagi niya. Pero sa likod ng mga kwelang post, ang mga pinagdaanan muna niyang lungkot noong nagsisimula pa lang bilang OFW. 1 week pa lang ako nagsimula dito. Grabe ang iyak ko sa dito, walang video. The next day, sabi ko, uwi na ako. Nagpapaalam na ako, tapos ko, uwi na ako. Sunod na sinubok si Ate Jenny nang pumanaw naman ang kanyang mister. Dahil mag-isa na lang nabubuhay sa kanilang anak, mas pinagbutihan daw niya ang trabaho. Graduate ng HRM si Ate Jenny. Para magamit ang propesyon at makapagtrabaho sa mga hotel, nag-aaral pa siya ng 1 taon dito. Ngayon, isa na siyang housekeeping attendant. Sipag at saka talagang kailangan ng OFW. Maraming problema, pero lahat ng yan may solusyon. Singapore ang isa sa mga bansang madalas puntahan ng mga kababayan nating gustong magtrabaho abroad. Bukod sa maayos na sweldo, maganda raw kasi ang pagtrato sa mga dayuhang manggagawa rito. Sa katunayan, ayon sa Embahada ng Pilipinas, maraming ipinasang batas na nangangalaga sa karapatan ng foreign workers. Kaya lang, matapos ang 15 taong pakikipagsapalaran dito, na-terminate si Ate Jenny na magsara ang pinapasukang kumpanya. Ngayong Hunyo, uuwi na rin siya sa Pilipinas, bitbit ang pag-asang makakahanap na magandang oportunidad sa sariling bayan. Si Madonna naman na isang caregiver, plano na rin magbalik Pinas kapag natapos ang kontrata. So, gusto ko nang umuwi ng Pinas para magnegosyo, investment. Kasi lahat ng inipon ko ng 6 years dito, talagang binuhos ko sa investment, property investment. Kasi gusto ko din pag uwi ko, yung kasiguraduhan na hindi ako mababangkrut, ganun. Gusto raw niya matiyak na hindi na niya kakailanganing muling makipagsapalaran. Kapwa man maganda ang naging kapalaran sa Singapore, iisa ang sagot ni Jenny at Madonna. Kahit ano raw ang mangyari, Pilipinas pa rin ang pipiliin. Masarap kasi mabuhay sa Pilipinas kasi country na rin. Mas masaya pa rin sa Pinas. Mahirap makipagsapalaran sa ibang bansa, kaya ang iba sa kanilang pauwi na, baon-baon ang pag-asang makapamumuhay ng maayos at masaya kasama ang pamilya dito sa Pilipinas. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.